Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Scorpio mula November 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video natin nito. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last week. Pwede rin naman na panoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising signs. Who knows? Baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa inyo. Ay, bakit the tower yung doon? Ay. Bakit ganito yung tsura nito? Parang siya nagulat. O na problema. Napaluhod siya sa sobrang tindi ng problema. Pero may lalaki dun. Wag natin isama yung picture. Pero card kasi ito ng resilience. Siguro may sinabi yung lalaki dito sa babae. Na para bang napos para mapaluhod siya sa tindi ng problema. Nakikipag-iwalay na siguro siya. Pero ito kasi card nga ng resilience, so wala siyang ibang choice kundi magpakatatag. Kasi ang dating sa akin, magbe-benefit yung iba sa inyo sa teamwork. Magbe-benefit sa teamwork. Kaya lang, may tower dito. Na para bang magkakaproblema yung iba sa inyo. Pero regardless kung anong problem ang dumating, magiging resilient nga kayo. Pero itong mukha siyang career. Topic nito ay career. So, pwedeng kayo mismo maka-experience nito o someone na malapit sa inyo ay ganun. May teamwork dito, collaboration. So, mag-benefit siya doon, makakapera. Kaya lang nga, may tower moment tayo dito. Probably, shocking news. Kasi yung itsura ng babae dito. Pero again, regardless kung anong harapin na hindi in-expect ng iba sa inyo, mananatiling matatag. Okay, don't worry. Hindi kayo basa-basa susuko. Tingnan natin kung may bubuo pa ako dito. Ibang detalye. Nine of Cups, Knight of Wands, Seven of Pentacles, the Hierophant. Ang weird nito, minsan gumagamit ako ng ibang deck. Para lang maiba yung sasabihin ko. Siyempre, kakatamad naman kung paulit na yung sinasabi ko. So, ginagamit ko yung idea noong creator. So, bakit kaya ganon? Ganon yung tsura nito. Pero card to ng belief. Hierophant, tas tingin siya doon sa dalawang nag-uusap na kaibigan niya. Siguro paniwalang paniwala siya. Ayan, itong Nine of Cups. Oh, may wish na maaring
mangyari. Mhm. O pwedeng maging masaya. Kaya lang alone, siya lang. Siya lang yung magbe-benefit sa saya na yun. Pero may Knight of Wands tayo. Kasi yan ang card ng adventure. Oo, pagiging energetic. Go-getter. Ano eh. Passion. So, ano yun? So, ang dating sa akin, may wish na magkakatotoo at ito ay tungkol sa dinidesire. Dinidesire ng iba sa inyo. Parang yun yung tinatry niya i-manifest dito. Nagde-daydream siya. Wishful thinking kasi ito. So, kung ano man yung parang minamanifest niya dito, mukhang magkakatotoo, di ba? Yan itong Hierophant. Paano natin didikit yun sa eksena? Siguro tungkol to sa reconciliation kasi counseling to eh. Who knows, may magka-counsel. O pag-gain ng knowledge o clarity sa something. Kasi pwede rin naman siyang truth o knowledge. So, example nito, tinatry niya i-manifest yung crush niya. Na sana crush din siya. Example ha. Tapos later on, malalaman niya na may crush din sa kanya yung crush niya. Okay? Kumbaga, either magko-confess yung person mismo dun sa iba sa inyo o may common friend o friend mismo nung crush mo yung magsasabi sa iyo tungkol sa feelings ng crush mo. Example lang, ha? Pangalawang example, ano bang dinidesire nyo dito? Maayos pa yung problema kung counseling to. So, matatauhan kayong dalawa kasi may someone na mag-give advice sa inyong dalawa o sa isa sa inyo para ayusin yung problema. Therefore, mukhang maayos pa dahil commitment card din naman yan eh. Whether friendship yan or relationship. Okay? Yun yung desire na naisip ko dito. Na-manifest, nagkatotoo. Ano pa? Hierophant. Tumama yung hula. Baka pwede rin. Tumama yung hula. Kasi para rin naman siyang high priestess pero lalaking version. O baka ano na to? Engagement. May engage. Whether kayo mismo to o someone nakakilala nyo. May engage sa 2 weeks na to. O diretso wedding na. Who knows? Excuse me. Anong maisip? Anyways, dito na tayo sa uli. Ay, pangalawa pa lang pala to. Pangalawang deck. Dottore. At Consolantes. Sorpresa. Ay, reconciliation na nga talaga to. Parang reiteration lang na posible.
reconciliation with a friend yan, o a relasyon, o ex. Na parang masurprise kayo na posible pa pala ang reconciliation, healing sa pagitan ng kaaway, in general. O ano to, pwede rin ganito. Healing in a way na ang problema, halimbawa, ay pera. Magkakapera, o. Kasi may sakit yung iba sa inyo. Ang sakit siguro, sakit sa bulsa. Ayun, kapera dun, oh. Na-surprise yung lalaki. Mag-ahon ng lambat niya, pera na. So, literal na surprise. Baka magkapera. Lalo na yung mga talagang naghihirap nowadays. Kulang sa pera. Gipit ba? Yung mga gipit, maaaring magkapera. So, yung sobrang gipit, sila yung tatamaan ng reading na to. O nawalan ng pera. O for some reason, gumastos ng malaki nitong mga nakarang araw. So, sila yung posibleng tamaan nito. Itong reading. Ano pa ba? Para siyang blessing in disguise, eh. Magiging malungkot ka muna, tapos sasaya. Ano pa? Wala may isip. Ano tayo dito? Siguro, isama na rin natin yung promotion. Pwede rin. Birthday. A significant birthday holds the answer to your question. Ano ba to? Scorpio. November ngayon. Kasi sa Vedic yata, ganun ba? Kasi ang pinafollow ko ay Vedic astrology. Pero ang alam ko mga ganitong panahon, November, papalo pa rin yung Scorpio, eh. Date kasi yung date. Dahil nag-tilt daw kasi yung globe. Kaya, basta ganun, may delay. Hindi daw siya kasi nakatayo. Parang ganun yung nabasa ko na. Yung reason bakit na late. Pero kung ano nga, Scorpio, tatama pa siya ng November 15 to December 14. Kaya lang, sa Western astrology na alam ng halos lahat, karamihan ng tao sa mundo, October pa lang, di ba? 23 yata. Hindi ko sure, nakalimutan ko na kailang ba yun. Sa Vedic, sa Western, kailan papalo yung astrology. Yung Scorpio. October 23 nga to November 21, di ba? Sa Western. So, depende kung kailan kayo nanonood. Okay? Kung anong sinusunod nyong astrology. Pero ako, Vedic ang sinusunod ko. But anyways, kung magbe-birthday kayo, o may someone na malapit sa inyo magbe-birthday, o may a-attendan kayong birthday, pwede rin ganun. Na para bang may solution sa problema nyo kapag inattendan nyo yung birthday na yon ng kakilala nyo. O sa mismong birthday ng iba sa inyo, kung Western nga astrology ang ginagamit. Na parang magkakaroon ng clarity. Ayun, may sagot daw kasi, significant birthday holds the answer to your question. Birthday month na to ng Scorpio, di ba? Sa Western astrology. Kaya lang kasi, November, 2 weeks nga pala to. Ngayon ay 13. Sa Western, hanggang 21, di ba?
October 23 to November 21. Pero kung Vedic din yung ginagamit yung astrology, tatama pa to hanggang December 14. Okay? Kasi ano tayo November 16 to 30. So, talagang literal na Scorpio season sa Vedic. Pero kung Western, naabot pa nga hanggang 21. So, applicable pa rin itong scenario na sa mismong birthday, dun may clarity, solution, answer na maaaring mangyari. Anyways, okay na yan. 16 minutes na ito Goodbye.